Good day, good day. Ngayon mayroon na naman tayong konting pag-uusapan tungkol sa ang yung motor control, manual and automatic function of two motor pump, alternating motor in one float switch control. So okay. Actually, sa motor control, doon sa isang motor lang, madali, simplematic dahil mayroon naman tayong alam doon sa start-stop. So, doon natin mapapagana yung pwede namang gawin doon ng automatic at semi-automatic dahil nag-iisa lang na yung motor. So, ngayon, may gagawin tayo since dalawang motor. So, ang magiging function niya is alternate. So, alternate function. Kunyari, pump 1, after ng pump 1, susunod, pump 2. So, alternate sila. So, meron din siyang manual control and then automatic control. So, okay. Ito po, actually, itong ginawa kong to, sariling ko na. So, since meron naman tayong idea sa motor control, so, sinubukan ko. And then, kahit papano, okay naman, nag-work naman. So, okay. So, meron tayo dito, papasin natin to float switch. So, ito yung ginawa kong block diagram para mas makita natin. So, nga pala, so, ang gagamitin nating materials na contactor, 3 contactor lang naman at saka 4 na normally open na switch na may toggle on and off na may siya parang mayroon siyang on sa side, mayroon din off sa gitna, then on na naman sa kabila. Ibig sabihin 2-in-1 siya. So, ang materials natin, 2 switch na dual function. Tapos, andun din naka-insert yung normally open na switch. Tapos, yung ang ginamit ko kasi na contactor is yung Fuji na kung titingnan nyo, kahit ito lang yung part number na makita nyo, pwede na ito yung sundan nyo. Yung body marking niya nyo. SC-N2. Dalawa nun, saka isang SH-4. Yun lang. So, ang function kasi niyan, normally open, normally close, may normally close, normally open. Yan yung function niyan. Tapos, ito, yung SC-N2. So, meron siyang, dun sa dalawang side niyan, meron siyang, ibang function din. Normally open, normally close, normally open, normally close. So, yan yung so. Okay. Start na tayo. So, ito yun, ito yung natin, block diagram natin. So, makikita nyo dito. Siguro doon sa gustong matry ito, okay lang, walang problema. Try nyo. Ibibigay kong kumpleto, walang tricks, kasi karamihan minsan sa internet, nagbibigay sila kuno, pero pag ginawa mo, sala, ayaw mag-function. Ito, complete package. Hindi ko itatago kung ano yun. Yun yung meron kasi dyan, marami pang ginagamit na iba-iba para mag-function. Ito, simple lang. So, yan. Ito yung pinaka-block diagram. Okay? And then, gumawa din ako ng ladder diagram. Yung at least simplify na makikita natin agad. So, yun. Okay. Line 1, line 2. Yung motor 1, motor 2. So, 3-phase. So, pwede naman single phase, pwede naman 3-phase. Depende kung ano yung motor na kailangan nyo. Tapos, since nga pala, bakit ang ginamit kong contactor is yung C is, ang papatakbuhin ko kasing,
motor is 5 HP. So, hindi po pwede yung mga maliliit na contactor at magti-trip. So, ito ginamit ko na yung ganong contactor. So, yun, makikita natin. Ito, switch, manual. Kung pinush mo yan, pwede mo matrigger to. So, yun, direct siya sa coil. So, walang problema yung manual function. Ganon din sa P1, P2. So, direct niya agad. Ilaw si coil, si coil in, ilaw si valve. So, coil 1 yan. Si pump 1, ilaw na. Kuklose na si motor 1. Ganon din si motor 2 kasi connected siya doon eh. Kung makikita natin, connected na yan. Yan, iilaw na yun. Kasi maglalatch na yung ating coil. Magkukontak yan. So, okay. Sa auto naman, so isang float switch lang, automatic. Switch mo si automatic. So, pag switch on mo yan, magti-trigger. Sino yung magti-trigger sa kanya? So, ito. Si normally closed, magti-trigger. Pag nag-trigger si coil 1, lock magko-close si C1, and then ilalak ngayon ni C3. So ito si C3, since inalago si C1, maglalak siya. Maglalatching ngayon si C3. Sa normally open to eh. Magko-close siya, maglalatching si C3. So dire-diretso yung connection ni C3 kahit na i-off ko na si C1. So pag off na si switch, na bumaba na si switch, yung float switch, si C1 cut off, and then yung pump off na. Okay. Since nakalatch pa rin si C3, so pag another switch, papasok pa rin siya. Ito naman si C2. So C2, hindi pa naman siya naka-open to. Ang mangyari, close pa rin, tatako pa rin si C2. Since si C3 naka-latch pa rin, normally close to, dahil si C3 energized pa eh. So, normally close na to. Pagpasok ko ulit, si C2 na agad ang papasok, magla-latch to. Tapos, si C3, open na yan, mawawala na siya. Ang magla-latch ngayon sa kanya, si C2, para sa C2, habang naka-connect pa si float switch. So, once na bumaba na yan, balik sa umpisa ulit. So, babalik na naman sa pump 1. Para si pump 2, so alternate sila. After pag nag-coil si C1, motor 1, yun yung gagana. Once na bumaba si float switch, off na si M1. Pagka nag-latch ulit si switch, M2 na naman ang susunod. So yun, alternate sila. Ganyan. Okay. So since para at least makita nyo, kahit ito, pwede nyo kopyahin, walang problema yan. Ma-testing nyo din kung ito totoo, hindi. Kasi ako, hindi ko, yung iba kasi, nung nag-try ako sa internet, parang hindi may kulang. Minsan naman, sumubra, pero ang daming materialis. Ito, simple lang. Okay. So, gumawa ako ng simulation kit ko. And then, ito kasi, after kung matapos to, after kung may paglalagyan akong pump. So makikita nakabara si float switch. So simulation ko. So from yan. Makikita nyo yan. From power, yan ito. Sasaksak natin. Yan. Power pupunta dito, yan. So, mangyari, sa ngayon hindi pa nakasasak. Ito yung sinasabi ko kanina. Itong SH-4 na contactor. C3, ginawa kong C3.
So, yan, makikita natin. Yan. Ito yung sinasabi ko kanina na SC-N2. Yan. So, dalawa. So, makikita natin dito sa side na to, mayroon siyang normally open, normally closed. Ganun din, parehas. So, ito, yan. Kung titingnan natin, ito yung normal. Kanina sinabi ko, tapos ito yung auto. So, pwede naman to pagka gusto mong gamitin yung normal, i-press mo yung ilagay mo yung sa normal switch, pwede mo maano to. So, sa ngayon, hindi ko pa inilagay yung ganito. Medyo So, manual lang. So, para makita natin, no? So, yan. Subukan natin isaksak sa kuryente. Saksak natin to. Itong dalawang, yan, dalawa. So, ano lang, temporary lang yan kasi kakabit ko rin yan sa panel. Baka pagkatapos, sige, check natin. So, okay, connect na natin. Puro medyo ano to, wala lang tayong plug na ano, pero paghiwalay na natin para hindi naman nakakatakot yan. Okay, connected na tayo sa power. Yan, tabi natin yan para makita to. Yan, okay. Yan. So, naka-power on na pala. Power on. So, kita natin. Yan. So, meron tayong dalawang valve to. Yan. Yung P1, P2, saka meron tayo kunyaring motor. Yan, kita nyo, yan. Motor 1, motor 2. So, yan, check natin. Yan. Bukan natin manual. Okay. Testing natin si P1. Saan ba P1? Yan, si P1. Yan, o. Sorry. Yan, P1, o. Umandar si P1. Yan. Ba, natanggal. Yan, tanggal si P1. Yan, o. P1 pa rin. Naka-hold pa ako sa P1. So, tapos, ito na si P2. Yan. Yan, milaw yung isa doon. O. P2, yan, o. P2, yan. So, nagtitrick. Yan. Yan. Tapos, titingnan natin, lagyan natin sa auto. Ito na yon. Ito. Pag nakababa, yan, ilagay natin sa auto. Pag nakababa, wala. Tataas. Siyempre, puno. Yan. Puno na. Puno na yan. So, once na puno na yan, yan. Kita nyo? Yan. Kita nyo yung ano. Once na wala na yung tubig, yan, mamatay na. So, naka-energize pa rin si C3. Tapos, tataas ko ulit. Si ito na. Pero, na-de-energize na yung dalawa. Wala na. So, si P2 na yung, pump 2 na yung, yung umandar. Tapos, wala na ulit. Off na ulit. So, dapat, babalik ulit siya sa P1. Ayan, ito. Pag inon ko, P1 na. Pag in-off ko, wala na. Pag in-on ko ulit, si P2 na ulit. Yan. Tapos, off, wala na ulit. Tapos, si P1, tapos off. Yun. Balik-balik lang siya. Yan. Using of one float switch lang. Okay. Thank you very much. Pwede nyo pong i-try sa inyong kung may project unang-una sa mga sa estudyante o nagsisimula pa lang. Pwede nyo, try nyo din tong ginawa ko para ito yung simpleng lang, motor control. Pero simple pero pag hindi mo maintindihan mahirap din. Okay, anyway, maraming salamat po. Thank you for watching. Thank you po.